Sa isang maliit at tahimik na baryo sa probinsya, doon isinilang at lumaki si Noemi. Isang dalagang may simpleng buhay, ngunit punong-puno ng pangarap. Ang kanilang bahay ay yari lamang sa kahoy at yero. At kapag umuulan, tila nakikisabay ang kanilang bubong sa bawat patak ng ulan na bumabagsak. Sa kabila ng kahirapan, pilit pa ring binubuo ng kanyang ina ang isang tahanang puno ng pagmamahal. Maagang namulat si Noemi sa realidad ng buhay. Araw-araw niyang nakikita ang pagod at hirap ng kanyang ina sa pagtatrabaho bilang labandera, para lamang may pangkain sila. Minsan ay napapaisip siya, kung ganito na lang ba sila habang buhay? Kung ganito na lang ba ang kapalaran nilang dalawa? Anak, Madalas sabihin ng kanyang ina. hindi masama ang mangarap anak ha, pero mas mahalaga pa rin ang pagiging totoo at marangal sa buhay. Ngunit para kay Noemi, hindi sapat ang simpleng buhay lang. Habang siya'y lumalaki, lalo niyang napapansin ang kanyang kagandahan. Isang biyayang tila nagbibigay sa kanya ng kakaibang kumpiyansa. Madalas sabihin ng mga kapitbahay na may angking alindog si Noemi, na kayang makaagaw ng pansin kahit saan man siya magpunta. At doon, nagsimulang mabuo ang kanyang paniniwala na maaaring gamitin niya ang kanyang kagandahan bilang daan upang makaahon sa kahirapan. Sa tuwing may dumaraang sasakyan mula sa syudad, hindi mapigilan ni Noemi ang mapatitig dito. Para sa kanya, ang Maynila ay hindi lamang isang lugar. Ito ay simbolo ng pag-asa, karangyaan at bagong buhay. Palang araw, makakaalis rin ako dito. Bulong niya sa sarili habang nakatanaw sa malayo. Magiging mayaman din ako. Isang gabi, habang sila'y kumakain ng simpleng hapunan, biglang nagsalita si Noemi. Nay, gusto ko pong pumunta ng Maynila. Napatigil ang kanyang ina. Unti-unti nitong ibinaba ang kutsara at tumingin sa kanya ng may halong pag-aalala. Maynila? Para saan naman anak? Para po magtrabaho at para po baguhin ang buhay natin. Sagot ni Noemi, puno ng determinasyon. Umiling ang kanyang ina. Pero hindi ganoon kadali ang buhay sa syudad anak. Maraming tukso, maraming panganib. Ayokong mapahamak ka. Ngunit buo na ang loob ni Noemi. Hindi niya na kayang manatili sa lugar na para sa kanya ay puno ng limitasyon. Inay, Mahina ngunit matatag niyang sabi. hindi po ako habang buhay na maghihirap. Gagawin ko po ang lahat para umasenso tayo. Tahimik na napaluha ang kanyang ina. Alam nitong hindi niya na mapipigilan ang anak. Sa kabila ng takot, nakita niya ang matinding pagnanais ni Noemi na baguhin ang kanilang kapalaran. Kinabukasan, dala ang ilang damit at baon na kaunting pera. Umalis si Noemi patungong Maynila. Habang papalayo siya sa kanilang baryo, hindi niya maiwasang lumingon sa kanyang ina na tahimik na kumakaway. Sa sandaling iyon, hindi niya alam kung tama ba ang kanyang desisyon. Ngunit isang bagay ang sigurado. Handa siyang suungin ng lahat, kahit pa kailangan niyang magpanggap, magsinungaling, at isugal ang kanyang sarili. Makamit lamang ang pangarap na matagal na niyang hinahangad. At dito nagsimula ang kwento ng isang babaeng handang baguhin ang kanyang kapalaran, kahit sa anong paraan. Pagdating ni Noemi sa Maynila, agad siyang sinalubong ng ingay. Liwanag at walang tigil na galaw ng lungsod. Iba ito sa tahimik nilang baryo. Dito, tila walang pahinga ang mundo. Mga sasakyan na nagbubusina, matataas na gusali, at mga taong nagmamadali. Lahat ay bago at kamangha-mangha para sa kanya. Sa una ay nakaramdam siya ng takot. Ngunit mas nanaig ang kanyang determinasyon. Ito na ang simula ng pangarap niyang buhay. Ilang araw siyang naghanap ng trabaho.
Naglakad siya sa ilalim ng araw, kumatok sa iba't ibang bahay at establishmento at paulit-ulit na tinanggihan. Halos maubos na ang kanyang pera nang sa wakas ay may tumanggap sa kanya. Isang mayamang pamilya ang naghahanap ng caretaker para sa kanilang mansyon. Hindi siya makapaniwala nang makita ang laki ng bahay. Para itong isang mundo na malayo sa kanyang kinagisnan. Malinis, mabango, at puno ng mamahaling gamit. Sa unang araw pa lamang, ramdam na niya ang agwat ng buhay niya sa mga taong nakatira roon. Dito ka natitira sa ngayon? Sabi ng katiwala ng bahay, habang ipinapakita ang maliit na kwarto para sa kanya. Maliit man ito kumpara sa buong mansyon, pero para kay Noemi, ay isa na itong malaking oportunidad. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo niyang nakikilala ang pamumuhay ng kanyang amo. Hindi man palaging naroon ang pamilya dahil madalas silang nasa ibang bansa, ramdam pa rin niya ang kanilang karangyaan sa bawat sulok ng bahay. Isang araw, habang naglilinis siya ng kwarto ng anak ng kanyang amo, napatingin siya sa mga damit na nakasabit sa aparador. Puro mamahalin, elegante at moderno. Malayong malayo sa kanyang simpleng kasuotan. Hindi niya napigilang hawakan ng isa sa mga ito. Ganito pala ang buhay ng mayayaman? Pulong niya sa sarili. Sa sandaling iyon, may ideyang sumibol sa kanyang isip. Dahan-dahan niyang isinukat ang isang damit sa harapan ng salamin. Parang ibang tao ang nakatingin sa kanya. Isang Noemi na hindi mahirap, hindi limitado, kung hindi isang babaeng may kaya at may lugar sa mundo na matagal na niyang pinapangarap. At doon nagsimulang mabuo ang kanyang plano. Kung hindi siya ipinanganak na mayaman, bakit hindi na lang siya magpanggap? Yun ang naisip niya. Unti-unti niyang sinubukan ng mga damit, sapatos, at gamit ng anak ng amo niya. Maingat, tahimik, at walang nakakaalam. Sa tuwing titingin siya sa salamin, mas lalo niyang pinaniniwalaan ang bagong pagkatao na kanyang binubuo. Kayang-kaya ko to, sabi niya sa sarili. Magiging isa rin ako sa kanila balang araw. Hindi nagtagal, nalaman niyang may isang prestiyosong paaralang malapit sa kanilang tinitirhan. Isang eskwelahan para sa mga anak ng mayayaman. Doon nag-aaral ang anak ng kanyang amo. Doon niya nakita ang susunod na hakbang. Gamit ang kanyang talino, nag-apply siya para sa scholarship. Alam niyang iyon ang magiging susi upang makapasok sa mundong matagal na niyang gustong marating. At sa araw ng pagsusulit, dala niya hindi lamang ang kanyang kaalaman, kung hindi ang kanyang pangarap. At sa bawat sagot na kanyang isinusulat, mas lalo niyang pinagtibay ang kanyang desisyon. Hindi na siya babalik sa dating buhay. Pagkalipas ng ilang linggo, natanggap siya. Isang bagong pintuan ang bumukas para kay Noemi. Ngunit kasabay nito, mas lalo siyang napalapit sa mundong puno ng kasinungalingan. At hindi niya alam, ang bawat hakbang na kanyang ginagawa ay unti-unting maglalayo sa kanya sa katotohanan at sa sarili niyang pagkatao. Nagsimula ang bagong yugto ng buhay ni Noemi. Sa araw na tumapak siya sa prestiyosong paaralan ng mga mayayaman. Suot ang isa sa mga eleganteng damit ng anak ng kanyang amo. Taas noo siyang naglakad papasok sa loob ng campus. Sa unang pagkakataon, hindi siya mukhang probinsyana. Isa siyang dalagang tila kabilang sa mundo ng karangyaan. Ngunit sa likod ng kumpiyansang iyon ay kaba. Paano kung mabuking ako? Tanong niya sa sarili, habang pinipilit ngumiti sa mga taong dumaraan. Ang paaralan ay napakaganda. Malawak na hardin, modernong gusali, at mga estudyanteng halatang galing sa mayayamang pamilya. Sa bawat hakbang niya, pakaramdam niya ay sinusuri siya ng lahat, ngunit hindi siya nagpadaig. Hindi nila alam kung sino ako. Pulong niya. At hindi nila kailangang malaman. Dahil sa kanyang talino, mabilis siyang nakaangkop sa klase. Lagi siyang handa, masipag mag-aral, at aktibong sumasagot sa mga diskusyon.
Unti-unting napansin siya ng kanyang mga kaklase. Hindi lamang dahil sa kanyang ganda, kung hindi pati na rin dahil sa kanyang katalinuhan. Ang galing mo naman. Sabi ng isa niyang kaklase. Anong business ng pamilya niyo? Saglit na natigil si Noemi, ngunit agad siyang nakaisip ng sagot. Nasa abroad ang parents ko. May negosyo sila doon. Sagot niya na may kumpiyansang pilit. Isang kasinungalingan na naman. At mula noon, tuloy-tuloy na ang kanyang pagpapanggap. Sa umaga, isa siyang mayamang estudyante. Maayos manamit, elegante kung kumilos at puno ng kumpiyansa. Ngunit sa gabi, pumabalik siya sa kanyang realidad bilang caretaker. Naglilinis, nagluluto at nag-aayos ng bahay. Kasama ang mga ito sa kanyang trabaho. Dalawang mundo ang kanyang ginagalawan. Dalawang pagkatao ang kanyang pinaninindigan. Ginagamit niya ang kanyang sweldo para sa kanyang pang-araw-araw na gastusin sa eskwelahan. Pagkain, pamasahe, at iba pang pangangailangan. Hindi niya hinayaang may makahalata sa kanyang tunay na kalagayan. Habang tumatagal, mas lalo siyang nahuhulog sa mundong kanyang ginagalawan. Nasasanay na siya sa atensyon, sa paghanga, at sa pakiramdam na pagiging isa sa kanila. Ganito pala ang buhay ng mayaman. Minsan niyang naisip habang kasama ang kanyang mga kaklase sa isang mamahaling cafe. Ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi sa kanya na unti-unting kine-question ang kanyang ginagawa. Tuwing gabi, kapag siya'y nag-iisa sa kanyang maliit na kwarto, humaharap siya sa salamin. Wala ang mamahaling damit, wala ang makeup, at wala ang maskara. Hanggang kailan ko ito gagawin? Mahina niyang tanong sa sarili. Ngunit agad niyang pinapatay ang mga pagdududa. Hindi ako pwedeng umatras. Mariin niyang sabi. Malapit na ako sa pangarap ko. Mas lalo niyang pinagtibay ang kanyang plano. Kailangan niyang makahanap ng lalaking mayaman na makakatulong sa kanya upang tuluyan na siyang makaahon sa hirap. At sa eskwelahang iyon, sigurado siyang maraming oportunidad ang naghihintay. Hindi niya alam, sa gitna ng kanyang plano at ambisyon, may isang taong darating na babago sa lahat ng kanyang paniniwala at sa direksyon ng kanyang puso. At sa pagkakataong iyon, masusubok hindi lamang ang kanyang katapangan, kung hindi pati na rin ang kanyang katapatan. Isang hapon matapos ang kanyang klase, naglakad si Noemi sa tahimik na bahagi ng paaralan nang mapansin niya ang isang lalaking abala sa pagwawalis ng mga tuyong dahon. Nakasuot ito ng simpleng uniforme ng janitor. Pawisan ngunit maayos kumilos. Hindi niya ito pinansin noong una. Sanay na siya na ituon ang pansin sa mga estudyanteng mayayaman. Mga lalaking may kotse, mamahaling relo, at kilalang apelido. Para kay Noemi, sila ang susi sa kanyang pangarap. Ngunit may kakaiba sa lalaking iyon. Habang siya'y papalapit, aksidenteng nahulog ang kanyang daladalang notebook. Bago pa man siya makayuko, mabilis itong pinulot ng lalaki. "Miss, nahulog po," sabi nito, sabay abot. May magaan na ngiti sa labi. Salamat ha, Sagot ni Noemi, bahagyang nagulat. "Walang anuman," tugon nito. "Mag-ingat po kayo palagi sa paglalakad." Hindi na sana niya ito papansinin pa, ngunit may kung anong pakiramdamang hindi niya maipaliwanag. Isang simpleng tagpo, ngunit tila may naiwan sa kanyang isipan. Mula noon, madalas na niyang makita ang lalaki sa iba't ibang bahagi ng paaralan. Minsan, naglilinis ng hallway. Minsan ay nag-aayos ng mga upuan o kaya na may tumutulong sa mga estudyanteng may kailangan. Hindi nagtagal, muli silang nagtagpo. "Hi," bati ng lalaki. "Mukhang lagi tayong nagkakasalubong ah." Napangiti si Noemi. Kaya nga ikaw yung janitor, di ba? Tumawa ito ng mahina. "Oo, ako yung janitor. Ako nga pala si Albert." Noemi ang pangalan ko. Sagot naman niya. At doon nagsimula ang kanilang pagkakakilala. Sa bawat pag-uusap nila,
Mas lalo niyang nakilala si Albert. Hindi man ito mayaman, pero kapansin-pansin naman ang pagiging magalang, matalino, at totoo sa sarili. Hindi ito tulad ng ibang lalaking nakilala niya. Walang yabang si Albert, walang kaarte-arte, at walang intensyong magpakitang gilas. Alam mo, sabi ni Albert isang araw, habang sila'y magkausap sa gilid ng hardin, hindi mo kailangang magpanggap para magustuhan ka ng tao. Napatigil si Noemi. Parang may tinamaan sa kanyang puso. Ano bang ibig mong sabihin? Tanong niya. Pilit na kalmado. Wala naman, sagot ni Albert habang nakangiti. Sinasabi ko lang, mas maganda pa rin ang taong totoo sa sarili. Hindi na nakasagot pa si Noemi. Hindi niya alam kung bakit. Pero tila unti-unting binabasag ni Albert ang pader na matagal na niyang itinayo. Sa kabila ng lahat, pilit pa rin niyang nilalabanan ang nararamdaman. Hindi siya para sa'yo. Paalala niya sa kanyang sarili. Hindi naman siya mayaman. Dagdag pa niya. Ngunit habang tumatagal, mas lalo siyang nahuhulog. Hindi dahil sa estado ni Albert sa buhay, kung hindi dahil sa kung sino ito bilang tao. Hanggang sa isang araw, naglakas loob si Albert. Noemi, pwede ba kitang ligawan? Parang tumigil ang mundo ni Noemi. Ito na ang pagkakataon niyang umatras o magpatuloy. Sa isip niya, hindi ito bahagi ng kanyang plano. Ngunit sa puso niya, may ibang sinasabi. Patagal siyang natahimik bago sumagot. Sige, mahina niyang sabi. At sa simpleng salitang iyon, hindi niya namalaya na unti-unti niyang binabago ang direksyon ng kanyang buhay. Ngunit ang hindi niya alam, ang pag-ibig na kanyang tinanggap ay may kaakibat na katotohanang kayang wasakin ang lahat ng kanyang pinaghirapan at ang mismong puso na unti-unti niyang ibinibigay. Habang lumilipas ang mga araw, lalong tumitibay ang ugnayan ni Noemi at Albert. Hindi man engrande ang kanilang mga date, pero punong-puno naman ito ng saya at tunay na koneksyon. Madalas silang magkausap sa hardin ng paaralan, naglalakad sa tahimik na pasilyo, o kaya na may nagbabahagi na ng mga kwento sa simpleng upuan sa gilid ng campus. Kay Albert, natutunan ni Noemi ang mga bagay na matagal na niyang kinalimutan. Ang tumawa ng walang iniisip, ang maging komportable sa katahimikan, at ang maging totoo kahit sandali. Alam mo, sabi ni Albert minsan, habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw, hindi ko kailangan ng maraming pera para maging masaya. Sapat na sa akin yung mga simpleng bagay. Tulad nito. Napatingin si Noemi sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan. Ngunit kasabay ng saya, unti-unti ring bumibigat ang kanyang konsensya. Sa bawat ngiti na ibinibigay niya kay Albert, ay may katumbas itong kasinungalingan na kanyang itinatago. Sa bawat sandaling magkasama sila, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng kanyang pagpapanggap. Hindi niya alam kung sino talaga ako. Bulong niya sa sarili isang gabi, habang nakahiga sa kanyang maliit na kwarto. Humarap siya sa salamin, ang parehong salamin na saksi sa kanyang pagbabagong anyo. Ngunit ngayon, tila hindi niya na makilala ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya. Hanggang kailan ko itatago to? Tanong niya sa sarili. Maraming beses na niyang gustong umamin. Gusto niyang sabihin kay Albert ang totoo, na hindi talaga siya mayaman, na isa lamang siyang katiwala, na nangangarap na mas malaking buhay. Ngunit sa tuwing bubuka ang kanyang bibig, pinipigilan siya ng takot. Takot na mawala si Albert. Takot na mapahiya. Takot na bumalik sa dati. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang hindi niya kayang lokohin si Albert habang buhay. Isang araw, habang magkasama sila, biglang nagsalita si Albert. Noemi, seryoso nitong sabi. Naniniwala ka ba na ang isang simpleng relasyon ay dapat walang tinatago? Parang tumigil ang tibok ng puso ni Noemi. Oo, siguro. Sagot niya.
Pilit na kalmado. Importante kasi sa akin ang honesty, dugtong ni Albert. Kahit masakit, mas mabuti nang alam mo ang totoo kaysa sa nabubuhay ka sa kasinungalingan. Hindi na nakapagsalita pa si Noemi. Parang bawat salita ni Albert ay direktang tumatama sa kanyang puso. Sa gabing iyon, hindi siya nakatulog. Paulit-ulit na umuukil-kil sa isip niya ang mga tanong na ito. Ano ang mas mahalaga? Ang pangarap niya o ang pagmamahal na natagpuan niya? Sa uli ay nakapagdesisyon siya. Sasabihin ko na ang totoo. Bulong niya sa sarili. Hindi ko na ito kayang itago pa. Nagplano siya na sa susunod nilang pagkikita, sasagutin niya na si Albert. At kasabay nito, aaminin na niya kay Albert ang lahat. Handa na siyang harapin ang anumang kapalit, kahit pa ito ay masakit. Ngunit hindi niya alam na sa araw na iyon, hindi lamang siya ang may lihim na ibubunyag. Ang katotohanan ng kanyang maririnig ay mas magpapagulo sa lahat, sa kanyang puso, sa kanyang plano, at sa kanyang pagkatao. Hanggang sa dumating na nga ang araw na matagal nang hinihintay at kinatatakutan ni Noemi. Maaga siyang nagising. Hindi dahil sa alarm, kung hindi dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman. Ngayong araw, handa na siyang harapin ang katotohanan. Handa na siyang sagutin si Albert at aminin ang lahat ng kanyang kasinungalingan. Suot niya ang isa sa pinakamaganda niyang damit. Isang damit na minsan ay hiniram lamang niya. Ngunit ngayon ay tila simbolo na ng kanyang dalawang buhay. Habang nakatingin siya sa salamin, pilit siyang ngumiti. Matatapos na rin to. Mahina niyang sabi sa sarili. Nakita sila ni Albert sa paborito nilang lugar sa hardin ng paaralan. Tahimik, malayo sa ingay, at puno ng alaala. Ngunit ngayong araw, iba ang pakiramdam ng paligid. May tensyon na hindi may paliwanag. Noemi, unang nagsalita si Albert. Seryoso ang muka. May sasabihin sana ako sa'yo. Napalunok si Noemi. Ako rin, may sasabihin na rin ako sa'yo. Mauuna na ako, dugtong ni Albert. Tumango si Noemi bagamat ramdam niya ang kaba na unti-unting kumakain sa kanya. Huminga ng malalim si Albert bago nagsalita. Sa totoo lang, hindi talaga ako janitor. Parang tumigil ang mundo ni Noemi. Ano? Halos pabulong niyang tanong. Anak ako ng may-ari ng paaralang ito, patuloy ni Albert. Ang pamilya ko ang nagmamay-ari ng buong lupaing kinatatayuan nito. Hindi makapaniwala si Noemi. Hindi siya makapagsalita. Ang lalaking minahal niya bilang isang simpleng janitor ay isa palang tunay na mayaman. Bakit? Bakit nagpanggap ka? Nanginginig niyang tanong. Ngumiti si Albert. Ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Gusto ko kasing malaman kung sino ang tatanggap sa akin kahit wala akong yaman. Pagod na ako sa mga taong lumalapit lang dahil sa pera o apelyido namin. Parang may kumurot sa puso ni Noemi. Dahil sa sandaling iyon, naiintindihan niya. Naging isa rin siya sa mga taong ganon. Ayokong mabuhay sa kasinungalingan, dugtong ni Albert. Kaya ngayon, sinasabi ko na sa iyo ang totoo, bago pa tayong magsimula. Napatitig si Noemi sa kanya. Hindi pa rin makapaniwala sa lahat ng narinig. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang umamin. Gusto niyang sabihin na hindi rin siya ang taong iniisip ni Albert. Ngunit tila nawala ang kanyang boses. Natakot siya. Natakot na sa oras na magsalita siya, tuluyan nang mawawala ang lahat. At ikaw? Tanong ni Albert. Marahan. May gusto kang sabihin, hindi ba? Bumukas ang bibig ni Noemi, ngunit walang lumalabas na salita. Wala. Mahina niyang sagot. Sa isang iglap, pinili niyang manahimik. Pinili niyang itago ang katotohanan. Ngumiti si Albert at hinawakan ng kanyang kamay. Gusto kitang ipakilala sa pamilya ko, sabi nito. Ngayon din, kung okay lang sa'yo.
Nanlaki ang mga mata ni Noemi. Ngayon din? Parang gumuho ang mundo niya sa bilis ng pangyayari. Hindi pa siya handa. Hindi pa niya nasasabi ang totoo. Ngunit sa halip na tumanggi, tumango siya. Sige. At sa simpleng sagot na yon, tuluyan niyang inilapit ang sarili sa kapahamakan. Hindi niya alam, sa susunod na hakbang na kanyang tatahakin, mabubunyag ang lahat at ang katotohanang pilit niyang tinatakasan ay siya mismong sisira sa lahat ng kanyang pinangarap. Hindi mapakali si Noemi habang papunta sila ni Albert sa malaking bahay ng pamilya nito. Sa bawat metro na kanilang nilalakbay, tila lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Hawak ni Albert ang kanyang kamay, puno ng kumpiyansa at saya, habang siya na may punong-puno ng takot. Pagdating nila sa mansyon, agad siyang namangha. Mas engrande pa ito kaysa sa bahay ng kanyang mga amo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi paghanga ang nangingibabaw sa kanya, kung hindi pangamba. Relax ka lang, nakangiting sabi ni Albert. Magugustuhan ka nila, promise. Pinilit ngumiti ni Noemi, ngunit sa loob-loob niya, nais na niyang umatras. Pagpasok nila sa loob, sinalubong sila ng mga magulang ni Albert. Elegante, matikas, at halatang galing sa alta sa syudad. Ma'am, Dad, masayang sabi ni Albert. This is Noemi. Ngumiti ang ina ni Albert habang papalapit. Ngunit sa sandaling magtama ang kanilang mga mata, biglang nagbago ang ekspresyon nito. Sandali, sabi nito, nakakunot ang noo. Ikaw? Hindi ba ikaw yung Parang nahinto ang oras. caretaker sa bahay nina? Hindi na nito na ituloy pa ang pangalan, ngunit sapat na iyon. Nanlaki ang mga mata ni Albert. Ma'am? What do you mean? Hindi nakagalaw si Noemi. Pakaramdam niya ay unti-unting nawawala ang lakas sa kanyang mga katawan. Anak, sabi ng ama ni Albert. Seryoso ang boses. Kilala namin ang babaeng ito. Siya ang nagtatrabaho sa bahay ng kaibigan namin. Tahimik, mabigat, at masakit. Ano? Pabulong na tanong ni Albert. Dahan-dahang bumitaw sa kamay ni Noemi. Hindi niya na kinaya. Albert, ako. Gusto ko sanang sabihin. Nanginginig niyang simula. Hindi ka mayaman? Putol ni Albert, puno ng sakit ang boses. Napayoko si Noemi. Hindi. Parang gumuho ang lahat sa isang iglap. Bakit? Tanong ni Albert. Halos pabulong ngunit ramdam ang galit. Bakit kailangan mong magsinungaling? Tumulo ang luha ni Noemi. Natakot ako. Natakot akong hindi mo ko tanggapin kapag nalaman mo ang totoo. Pero nagsinungaling ka. Sigaw ni Albert. Pinaniwala mo kung hindi ka katulad ng iba. Pero ganun ka rin pala. Pero ikaw rin naman. Napasigaw na sabi ni Noemi. Nagsinungaling ka rin sa akin. Natahimik si Albert sandali bago nagsalita. Oo, sabi niya. Masakit ang tinig. Pero bago pa tayo magsimula, inaamin ko sa iyo ang totoo. Binigyan kita ng pagkakataong malaman kung sino ako. Napaluha si Noemi. Pero Albert, sasabihin ko na dapat sa'yo. Sasabihin? Akala ko, iba ka sa kanila. Dugtong ni Albert. Akala ko hindi ka tulad ng iba na tumitingin lang sa pera o sa estado ng buhay. Hindi na nakapagsalita pa si Noemi. Dahil alam niyang sa simula, tama si Albert. Yun talaga ang balak niya. Ang makabingwit ng mayaman. Ngunit nagbago ang lahat nang makilala niya ang binata. Hindi bilang mayaman, kung hindi bilang simpleng tao. Albert, mahal kita. Mahina niyang sabi. Ngunit umiling si Albert. Sayang Noemi, balungkot nitong sabi. Minahal pa naman kita, pero bakit nagsinungaling ka ng ganun? Parang dinurog ang puso ni Noemi sa mga salitang iyon. Hindi ko alam kung alin sa iyo ang totoo, dugtong ni Albert.
at hindi ko na kayang magtiwala sa taong nagsimula ng kasinungalingan. Tuluyan na siyang tinalikuran ng binata at sa sandaling iyon, nawala ang lahat kay Noemi. Ang pangarap, ang pagmamahal, at ang pagkataong pilit niyang binuo. Hindi nagtagal, nalaman rin ng kanyang amo ang nangyari. Sa isang iglap, pinalaya siya sa mansyon. Wala siyang nagawa kung hindi tanggapin ang lahat. Mag-isa, wasak, at walang natira kung hindi ang sakit ng kanyang sariling desisyon. Tahimik ang biyahe ni Noemi sa kanilang probinsya. Habang pinagmamasdan niya ang mga tanawin sa bintana ng bus, mga bukirin, puno at simpleng pamumuhay, unti-unting bumabalik sa kanyang mga alaala ang kanyang nakaraan. Ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam. Dati, ang probinsya ay simbolo ng kahirapan para sa kanya. Ngayon, ito na lamang ang natitirang lugar kung saan maaari siyang magsimulang muli. Wala na siyang dalang mamahaling damit. Wala na ring maskara. Siya na lamang, ang tunay na Noemi. Pagdating niya sa kanilang bahay, agad siyang sinalubong ng kanyang ina. Halatang nagulat ito sa kanyang biglaang pagbalik. Noemi, anak, anong nangyari? Nag-aalalang tanong nito. Hindi na napigilan ni Noemi ang kanyang sarili. Tumakbo siya papunta sa kanyang ina at mahigpit itong niyakap habang umiiyak. Ma, mapatawad po. Hikbi niya. Ang dami ko pong pagkakamali. Tahimik lamang siyang niyakap ng kanyang ina. Inahaplos ang kanyang buhok. Wala kang dapat na ipaliwanag, anak. Yung umuwi ka ay sapat na yon. Malambing nitong sabi. Sa gabing iyon, ibinuhos ni Noemi ang lahat. Ang kanyang kasinungalingan, ang kanyang pagpapanggap, ang kanyang ambisyon, at ang pusong nasaktan. Hindi siya inusgahan ng kanyang ina. Sa halip, tinanggap siya nito ng buong buo. Anak, sabi ng kanyang ina. Hindi masama ang mangarap, anak. Pero hindi kailangang magsinungaling para maabot yun. Tumango si Noemi, puno ng pagsisisi. Ngayon ko lang po naiintindihan, ma. Nawala po sa akin ang lahat dahil sa pagpapanggap ko. Mula noon, nagdesisyon si Noemi na magsisimula na siyang muli. Ngunit sa pagkakataong ito, bilang kanya ng tunay na sarili. Tumulong siya sa kanyang ina sa paglalabada. Hindi ito madali. Ngunit sa bawat patak ng pawis, nararamdaman niya ang kakaibang gaan sa kanyang puso. Unti-unti, bumawi siya sa kanyang sarili. Hindi na siya naghahangad pa ng mabilisang pag-angat. Hindi na rin siya umaasa sa ibang tao para sa kanyang kinabukasan. Sa halip, pinili niyang magsikap ng marangal. Habang lumilipas ang panahon, mas naging matatag si Noemi. Natutunan niyang tanggapin ang kanyang nakaraan bilang aral, hindi bilang hadlang. Minsan habang nakaupo siya sa labas ng bahay, muling sumagi sa isip niya si Albert. Masakit pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito, may kapayapaan na. Kung minahal niya ako bilang totoo, baka iba ang naging kwento. Bulong niya sa sarili. Ngunit hindi na siya nagtagal pa sa pag-iisip. Dahil ngayon, alam na niya kung ano ang mas mahalaga. Ang maging totoo sa sarili, ang maging sapat, at ang matutong mahalin ang sarili ng walang pagpapanggap. Sa dulo ng kanyang paglalakbay, natutunan ni Noemi na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman o estado sa buhay, kung hindi sa katapatan, pagsusumikap, at lakas ng loob na harapin ang sariling pagkakamali. At sa kanyang muling pagsisimula, doon niya natagpuan ang bagay na matagal na niyang hinahanap, ang tunay na halaga ng kanyang pagkatao. Lumipas ang ilang taon. Hindi na ang dating Noemi ang makikita sa maliit na baryo na minsan niyang tinakasan. Sa halip, isa na siyang babaeng hinahangaan ng marami. Hindi dahil sa kanyang ganda, kung hindi dahil sa kanyang katatagan at pagbabago. Sa tulong ng kanyang sipag at tiyaga, nakapag-ipon si Noemi at nakapagpatayo ng isang maliit na laundry shop doon sa kanilang lugar. Mula sa pagiging labandera kasama ang kanyang ina, unti-unti niyang napaunlad ang kanilang kabuhayan. Hindi man marangya ang kanyang buhay,
Masasabi niyang ito ay marangal at bunga ng kanyang sariling pagsisikap. Ang layo mo na talaga, anak. Minsang sabi ng kanyang ina habang pinagmamasdan ng kanilang munting negosyo. Ngumiti si Noemi. Salamat po, Ma. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko po matututunan ang lahat ng ito. Hindi na siya ang babaeng naghangad ng shortcut na tagumpay. Hindi na rin siya ang babaeng handang magsinungaling para lamang umangat sa buhay. Sa halip, isa na siyang babaeng buo ang loob na harapin ang buhay ng may katapatan. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, may bahagi ng kanyang puso ang nananatiling tahimik. Ang alaala ni Albert. Isang araw, habang abala siya sa kanyang negosyo, may isang mamahaling sasakyan ang huminto sa tapat nito. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang lalaking pamilyar sa kanyang paningin. Tumigil ang mundo ni Noemi. Albert? Mahina niyang bulong. Nagkatinginan sila. Parehong nagulat. Parehong may bakas ng nakaraan sa kanilang mga mata. Noemi, bati ni Albert. May bahagyang ngiti. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Tuwa, kaba, o sakit. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. May pinuntahan lang sa malapit, sagot ni Albert. Hindi ko akalaing makikita kita dito. Saglit na katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ngunit hindi na ito katulad ng dati. Wala nang galit, wala nang paninisi. Tanging alaala na lamang ng isang pag-ibig na minsang naging totoo. Ang ganda ng lugar ninyo, sabi ni Albert. Sa'yo ba tong shop na to? Mukhang masaya ka na. Ngumiti si Noemi, isang ngiting puno ng kapayapaan. Oo, sagot niya. Sa wakas, naging totoo na rin ako sa sarili ko. Tumango si Albert, tila nauunawaan ng lahat. At proud ako sa'yo, dagdag nito. Sa sandaling iyon, sapat na yun para kay Noemi. Hindi niya na kailangan pa ng pag-ibig na hindi nabuo. Hindi na rin niya kailangan ng pangarap na pilit. Dahil ngayon, meron na siyang mas mahalaga, ang respeto sa sarili. Bago umalis si Albert, sandali siyang tumingin kay Noemi. Mag-ingat ka palagi. Ikaw din, sagot niya. At sa simpleng pamamaalam na yon, tuluyan nang isinara ni Noemi ang isang kabanata ng kanyang buhay. Habang pinagmamasdan niya ang papalayong sasakyan, hindi na siya nalungkot. Sa halip, napangiti siya. Dahil sa wakas, natutunan na niyang tanggapin na ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa pagiging totoo sa sarili. At minsan, ang pinakamagandang wakas ay ang bagong simula. Maganda na ang negosyo ni Noemi at nagpatuloy siya sa kanyang pag-aaral. Wala nang pagkukunwari, wala nang pagpapanggap, at wala nang lihim na itinatago pa. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Sa buhay ni Noemi, nakita natin na ang pagsisinungaling at pagpapanggap, kahit para sa pansariling ambisyon, ay maaaring magdala ng pansamantalang tagumpay. Ngunit sa huli, magdudulot pa rin ito ng sakit, kahihiyan, at pagkawala ng mga taong tunay na mahal mo. Ang kwento rin ay nagpapakita na hindi nasusukat ang tagumpay sa yaman o estado ng buhay. Ang tunay na tagumpay ay bunga ng sipag at tiyaga at sa marangal na pamamaraan. Ang pagmamahal na totoo ay tumatanggap sa iyong tunay na pagkatao, hindi sa kung ano ang iyong ipinapakita o kayamanang dala. Ang pagkakamali ay bahagi ng pagkatuto. Ang pagsisisi at pagbangon mula rito ang tunay na sukatan ng paglago. Sa uli, natutunan ni Noemi na mas mahalaga ang integridad, katapatan, at pagiging tunay sa sarili kaysa sa anumang pansamantalang kapakinabangan. Ang buhay ay mas makabuluhan kapag ginawa mo ang tama kahit mabagal ang pag-abot sa iyong pangarap. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan.
I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.